usapan ay ito ngang si Bersamin ay nagpa-ambush interview at napag-usapan doon ang patungkol sa ICC na usap-usapan na sino ba ang susunod na aarestuhin, si Bato de la Rosa ba, di ba? So may ano siya binanggit siya doon na sa tingin natin ay sablay. Kasi po sovereign country po tayo, no? Papayag ba tayo na merong isang Pilipino ihahatid natin doon sa dayuhan para ikulong, di ba? Bersamin, sobrang sablay kay. Sobrang sablay. Mamaya ha, pag-usapan natin ito kasi mahalaga po ito, no, para maiintindihan nyo kung kayong dapat mga government officials ay dapat kayo ang unang magprotekta sa aming mga Pilipino, mamamayang Pilipino, taong bayan. Okay? Mamaya, continue natin yan. Pangalawa natin pag-usapan, heto, si Attorney Princess, itong spokesperson ni Speaker, no? na isang interview, no, na isang mga media doon nagtatanong po dito kay Attorney Princess na itong si Vice President Sara Duterte sinabi na yung mga witnesses, no, according yan sa mga marites, kasi sabi ni VP Sara, sabi nyo una 10,000, 15,000 hanggang umabot sa 40,000 raw itong mga biktima ng EJK. Sabi ni VP Sara, hindi nga kayo makapag-produce ng mga ebidensya patungkol dyan sa kaso ni Tatay Digong. Kasi itong mga akusasyon nila kay Duterte is basing on mga marites, na mga dilawan. It all started with Trillanes. Ito namang nakakagalit itong nagtatanong na media kasi po, yung tanong niya kulang-kulang. Kulang-kulang. Kung magtatanong ka man lang dito sa mga kongresista natin, ano lang, suggestion ko lang sa inyo, siguraduhin mo word by word kung anong sinabi ni VP Sara, hindi yung marites. Sinabi ni VP Sara based on marites. Di syempre, kulang-kulang na yan, di ba? Mamaya, papatunayan ko sa inyo na syempre, itong si Attorney Princess, hindi rin tama yung kanyang answer because hindi rin marunong mag-question itong mga media. Okay? Mamaya ipapakita ko yan. At last but not the least, ito nga, itong si Abante, itong si Princess, anak pala yan ni Congressman Abante. Itong si Abante rin, ay sinagot na niya yung sinabi ni Isko Moreno na binabalaan niya itong mga kongresista na mga pasaway. Ayan, natamaan itong si Abante. Ngayon sasagot na si Abante dito ha. Sasagot siya dito. So, yan ang ating abangan. Magre-react tayo kung ano ang reaksyon ni Abante sa sinabi ni Mayor Isko. Especially yung mga nagtatayo sila ng barangay hall sa bangketa. Gigibain yan ha. Gigibain yan ni Mayor Isko. Okay? Help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong panood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. So, unahin muna natin itong kay Bersamin, ha? Sige, Bersamin, pasok! Kasi last time, may statement ko lang kayo regarding sa ICC at may arrest warrant para kay Senator Bato. Wala akong sinabi doon na may arrest warrant. Ang tanong kasi ni Mr. Kyodo, Kyodo News, he asked for an interview because he was leaving this posting. He was going to another place. So because of I have some connections with him. Pero later on he came to ask what about other people who might be involved. So I had to answer very ang ibig niya sabihin, sino pa ang ibang involved dito sa war on drugs ni Tatay Digong? Consistently that if there should be a warrant, I did not mention that there was already a warrant. If there should be a warrant, we will probably do the same thing that we did in the case of the former president. Ito, dyan kayo mali, no? Dyan talaga kayo mali. Imagine that one. Binabatikos na nga kayo yung style ninyong ginagawa nyo kay Tatay Digong. Ang dami na ngang mga political experts at mga attorney na medyo may alam sa batas na ang ginagawa nyo ay sobrang unconstitutional. Bersamin. Okay? Hindi nga kayo dumaan sa due process. Ang custodial state, Pilipinas, hindi nyo dinaan. Talagang hinuli nyo, tinala nyo doon, kinulong nyo doon.
And one more thing, wag nyo nang utuhin ang taong bayan sa Interpol nyo. Okay? Kasi unang-una, wala na pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Yung mga rason ninyo na Interpol, palusot lang yan. Di na kami maano yan. You already committed a mistake sa ginawa nyo kay Tatay Digong. Ngayon naman, sabi nyo, kung meron raw ha, imagine this one ha, kung ang ICC magsampa sila ng arrest warrant at dadaan na naman sa Interpol, kung anong ginagawa nila kay Tatay Digong, yun rin ang gagawin nila. Meaning to say, malaking chance na si Senator Bato ikukulong nyo rin. Huhulihin nyo rin. Di ba? Pero, hindi ko lang alam ha kung binawi niya o anong una niyang sinabi. Pero, wala raw ganon. Okay? Ang sabi ni Bersamin, kung meron. Okay? Kung merong kaming na arrest warrant ay still gagawin nila. Basta dadaan sa Interpol. Sino ba namang hindi bobo itong Malacanang? Ha? Walang jurisdiction ng ICC ha? Pero sabi nila, member pa tayo ng Interpol. Kaya, ay nako. The fact na kayo mismong mga government officials ang magpoprotekta sa aming mga Pilipino kagaya ni Duterte. Kasi sovereign country tayo. Pero hindi nyo yan ginagawa. Palusot pa kayo sa Interpol. Kasi alam ng taong bayan na ang ginawa nyo kay